Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, October 16, 2024. Patuloy pong umiiral sa ating bansa yung easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. Ito po ay apektado niyan ang natitirang bahagi ng Luzon, Metro Manila at ang eastern section ng Visayas. At posibleng magkaroon tayo ng mga pulupulong pag-ulan sa may parte naman po yan ng Palawan. At ayon po sa bagong nilabas ng advanced weather forecast ng European Center, meron nga tayong posibleng dalawang sama ng panahon na imo-monitor nga po sa mga susunod na araw, at ito po ay tumaas ang tsansa na posibleng maging isang bagyo. At ito po ay posibleng makaapekto sa parte ng Central Luzon or dito nga po sa may parte ng Bicol region, dahil nga po may posibleng shear line na tutulak nga po dito sa may posibleng sama ng panahon, kaya makakaapekto po yan sa may gitnang bahagi ng ating bansa. Dito muna sa ating rain map animation, mamaya nga pong alas 10 ng umaga, makulimlim na kaulapan sa parte ng Luzon, Bicol region, Mindoro provinces, Palawan at western section ng Mindanao at ng Visayas. Pagdating naman po ng alas 3 ng hapon mamaya, may tsansa ng mga posibilidad na pag-ulan sa parte naman po yan ng Palawan, dito po sa may parte ng Mindanao, western section ng Visayas, at magiging maayos at maganda naman lagay ng panahon ng Bicol region, Mindoro provinces, eastern section ng Central and Northern Luzon. May mga isolated rain shower lamang po tayo dyan dahil sa mga pagkulimlim ng kaulapan. Pagdating naman po ng alas 6 ng gabi mamaya, ganun pa rin po ang magiging lagay ng panahon, at pagdating po ng alas 10 ng gabi, asahan natin na may tsansa pa rin ng mga pag-ulan sa may northern Palawan, dito po sa may eastern section ng Visayas, sa may Surigao, at kasama rin po dito ang Zamboanga Peninsula. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, bukas po October 17, asahan po natin ganun pa rin po yung ating magiging lagay ng panahon, at pagdating naman po ng October 18, magkakaroon tayo ng possible low pressure area dito po sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Possible po magkaroon ng development yung low pressure area pagdating ng alas 2 ng hapon ng October 18, habang nasa labas po yan ng Philippine Area of Responsibility. By October 19, posible pong pumasok yan ng ating PAR, at habang meron nga pong pagbugso rito ng possible northeast monsoon, at magkakaroon tayo ng shear line na makakapekto po yan sa parte ng extreme northern Luzon. Pagdating naman po ng October 20, yung low pressure area ay nasa eastern section po yan ng Aurora, dito nga po sa may parte ng northern Luzon, at asahan natin mataas ang posibilidad ng pag-ulan sa may Visayas, at dito nga po sa may parte ng northern portion ng Palawan at Mindoro provinces. Pagdating naman po ng October 21, itutulak nga po pababa itong posibleng sama ng panahon, itong low pressure area sa eastern section po ng Catanduanes, dito po yan sa may Bicol region, at habang may kasunod na po agad dyan na panibagong sama ng panahon. Pagdating naman po ng October 22, nasa eastern section pa rin po yan ng Catanduanes, at makikita nga natin yung extension ng kanyang kaulapan ay humahataw po yan sa may parte ng Bicol region hanggang dito po sa may northern portion ng Visayas. Dito po ang pinaka possible po natin ay tropical depression pa lamang, dahil nga sa posibleng pagbugso ng northeast monsoon o yung shear line natin dito ay posibleng hihina rin po ito kagad. Pagdating po ng October 23, dito nga po yan, almost stationary yan sa may Catanduanes, yung pinakasentro niyan, at magpapaulan po yan sa eastern section ng Luzon, kasama po ang Mindoro provinces, Palawan, at dito nga po sa may parte ng Visayas at Bicol region. Kaya iba yung pag-iingat at paghahanda nga po para sa ating mga kababayan. Pagdating naman po ng
October 24, almost stationary nga po yung galaw nitong sama ng panahon. At kung mapapansin nga natin, no, ay dahil nga mayroong pagbugso ng northeast monsoon dito, ay nagsasalubong nga itong dalawang hangin. Kaya kung mapapansin natin, yung posisyon nitong sama ng panahon ay halos hindi gumagalaw, ano, o mabagal. Habang yung isang sama ng panahon naman ay nasa labas ng Philippine Area of Responsibility at expected po natin na papasok po yan ng Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng October 25, posible pong tumawid dyan sa parte ng Central Luzon as of now sa latest update po ng European Center. At pagdating naman po ng alas 8 ng gabi ng October 25, napapansin nga natin, no, nasa labas pa lang ng PAR itong bagyo ay mas lumalakas pa nga po siya, posibleng nasa tropical storm category na po yan. At yung isang sama ng panahon naman ay nasa West Philippine Sea na at magpapaulan po yan dito sa malaking bahagi ng ating bansa. At meron pa na bagong low pressure area sa may eastern section naman po yan ng Aurora. Again, inuulit natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang chance na magbago po lahat yan. Pero sa ngayon, meron tayong minomonitor ng mga sama ng panahon na muling makakaapekto sa ating bansa. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin kung ano nga ba yung magiging posibleng senaryo nitong mga sama ng panahon na posibleng makapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.